Ang hirap magsimula ulit lalo na kung may naiwan kang isang bagay na mahalaga sa'yo. Hi, ako si Jinx. Mahilig ako magkwento ng mga horror stories kaya kung gusto mong makinig, i-follow mo ko. Matapos masunog ng kanilang lumang apartment, lumipat si Carlo at Mika sa isang apartment sa Marikina, kung saan tahimik, mura at malayo sa usok. Mahilig si Mika sa plants, kaya makikita mo siyang nagdidilig tuwing umaga. Si Carlo naman ay nagkakape sa kanilang garahe. Minsan, nakikipagkwentuhan si Carlo sa kanilang kapitbahay na si Mang Tonyo, pero lagi siyang nagtataka. Nasaan na yung kasama mo? Tanong nito minsan. Sa loob, nagluluto, sagot naman ni Carlo. Nagkatinginan sila saglit, parang may gustong sabihin si Mang Tonyo, pero hindi na lang tinuloy. Madalas, pagdadaan ka sa unit nila, maririnig mo ang tawanan, kantahan, minsan may nagtatalo pa. Tipikal na bahay ng mag-partner. Pero isang gabi, dumalaw ang kapatid ni Mika. Pagbukas ng pinto, agad naman siyang niyakap ni Carlo. Pasensya ka na, medyo magulo ang bahay. Si Ate Mika mo kasi, mahilig magdekorasyon. Tahimik ang kapatid, nakatingin lang sa loob. Kuya, anong sinasabi mo? At saka, nandito ka pa rin pala? Saad ng kapatid ni Mika. 4 na buwan na, mula nang mamatay si Ate Mika. Sa sunog, hindi mo pa rin ba yun tanggap? Napatingin si Carlo sa loob ng bahay. Doon, sa lamesa, nakaupo si Mika, nakangiti. Tahimik na nagsalita si Carlo. Hindi siya sanay mag-isa, kaya hindi ko siya iniwan.